Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, hindi ko akalaing darating ako sa puntong magiging eksperto ako sa pagkawala. Yung tipong kaya mo nang kabisaduhin ang tunog ng katahimikan pagkatapos may mawala sa buhay mo. Kaya mo nang makilala agad kung anong pakiramdam ng bahay na wala nang naghihintay sa'yo pag uwi mo. At siguro, kung may isang bagay mang hindi na nawala sa akin matapos lahat na nangyari, yun ay ang takot na muling mawalan. Gabriel ang pangalan na nakasulat sa mga resume na matagal nang hindi ginagamit noon. Pangalan ding ilang beses tinawag sa ospital, sa funeral home, at sa mga gabing halos hindi na ako makilala ng sarili ko sa salamin. Madalas pa rin akong pumunta rito. Sa sementeryong dati halos ikabaliw ko sa tuwing papasok ako. Hindi dahil gusto kong masaktan ulit, kundi dahil dito ko mas naiintindihan kung gaano kalaki ang binago ng pagkawala sa buhay ko. May mga tao sigurong habang buhay may bahagi ng sarili nila na naiwan sa puntod ng mga mahal nila. At isa ako ron. 2 beses ako nawalan ng mga taong hindi ko akalaing mawawala agad. At 2 beses ding halos sumuko ang buong pagkatao ko pagkatapos nun. Nung una akala ko hindi na ako makakabangon. Dumating ako sa puntong hindi ko na alam paano mabuhay ng normal. Nawalan ako ng trabaho, nasira ang relasyon ko, at halos wala na ring natirang gana para ipagpatuloy pa ang buhay. Pero habang tumatagal, may isang bagay ako natutunan. May mga panahon palang kahit ikaw mismo sumusuko na sa sarili mo, may isang taong pipiliing manatili. May isang taong kahit nakikita kang unti-unti nang nawawala, hindi pa rin mapapagod na hilahin ka pabalik. At siguro, kung bakit nandito pa rin ako ngayon, yun ay dahil minsan sa buhay ko, may isang taong tumangging pabayaan akong tuluyang mawala. Ma, sure ba kayo na hindi lang ako yung bumili ng cake? Aba, oo naman, syempre. Birthday ko to. Gusto ko ako pipili ng cake ko. Eh, paano kung maubusan kayo? Kilala mo ba nanay mo? Hindi ako nauubusan. Gabriel, bilisan mo ha? Traffic lang pa. 15 minutes nandiyan na ako. Huwag ka na dumaan sa regalo. Sapat na kumpleto tayo ngayong gabi. Drama mo naman, ma. Totoo naman. Habang tumatanda ka, mas nagiging importante yung simpleng magkakasama kayo. Kaya nga excited ako eh. Ang tagal nating hindi nakapag-celebrate ng kompleto, no? Ang siya. Mag-drive ka na maayos ha? Po, Mahal ka namin, ha? love you to, ma. Kaya naman kung ako pang malilate sa birthday ni mama. Ano na naman to? Hello? Babe? Nasa daan ka pa rin? Oo, susunduin ko pa sila mama. Sabihin mo happy birthday kina tita, ha? Oo naman. Mamaya, video call ka rin para makita ka nila. Ang saya mo ngayon, ha? Siyempre, ang tagal namin hindi nagkasama ng ganito. Deserve naman ang family ngayon. Eh, alam mo nga, minsan naiisip ko, habang tumatanda tayo, mas nakakatakot mawalan ng oras sa pamilya. Bakit bigla ka na lang naging dramatic na? Ewan, siguro namimiss ko lang yung dati. Nung bata pa ako, tapos simple lang lahat. O siya, sige na, mag-drive ka ng maayos. Oo na. Love you. Love you too. Uy, ano yun? Excuse me po. Tabi muna, makikiraan po. Oh. Yung kotse.
Hindi. Ma? Ma? Hindi. Hindi pwede. Hindi, Ma! Ma! Ma, gumising ka, please! Ma, birthday mo ngayon! Hindi tayo pwedeng ganito! Pa! Sabihin mo may marinig pa ako sa inyo, please! Please, gumising kayo! Sir, wag niyo pong galawin. Tumawag kayo ng doktor! May ambulansya na ba? Tulungan niyo sila! Ay! Ma, tingnan mo ako. Ma, nandito ako. Ma, hindi ba sabi mo gusto mo kumpleto tayo ngayong gabi? Ma, please, ma, kahit ikaw na lang sumagot. Kahit magsalita ka lang. Sir, kailangan po namin i-check. Buhay pa sila, di ba? Sabihin niyo, buhay pa sila. Sir, Wag! Hindi pwedeng mawala sila. Hindi ngayon. Hindi ganito. Ma! Tama. Sinabi mo kanina eh. Sabi mo, gusto mo kumpleto tayo, di ba? Dito na ako, please. Please, umagod ka, Ma. Pa, hindi pa tayo tapos. Hindi pa kita nababawi sa lahat ng pagod mo sa akin, eh. Hindi pa tayo nakakapagmakasyon gaya ng pangako ko. Please, Ma. Ma. wala na po yata siyang pulse. Tumahimik ka! Huwag mo sabihin yan! Hindi niyo alam yung sinasabi niyo! Pa, please, kausapin niyo po ako. Ako na lang! Ako na lang sana! Huwag na lang kayo! Sir, Sandali lang! Sandali lang, please! Hayaan niyo muna ako! Hindi ko alam paano umuwi nang wala sila! Hindi ko alam kung paano mabubuhay pagkatapos nito! May mga tao sigurong akala nila tapos na ang aksidente kapag nailibing na ang mga namatay. Pero hindi pala ganun. Kasi yung araw na yun, hindi talaga natapos sa akin. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko yung tunog ng preno bago ang banggaan, yung sigawan ng mga tao, yung ulan na unti-unting humahalo sa dugo sa kalsada habang yakap-yakap ko si Mama. Kahit ipikit ko mata ko, nakikita ko pa rin. At yun ang pinakamahirap. Dahil kahit anong pilit kong tumingin sa ibang direksyon, bumabalik at bumabalik pa rin lahat. Nung una, akala ko malulungkot lang ako ng ilang linggo tapos magiging okay rin. Ganun kasi lagi sinasabi ng mga tao. Lilipas din yan. Kailangan mo magpakatatag. Isipin mo na lang na nasa mabuting lugar na sila. Pero walang nagturo sa akin kung paano matulog ulit nang walang bangungot. Walang nagturo sa akin paano hindi mataranta tuwing nakakarinig ako ng malakas na preno sa daan. May mga gabi nun na halos ayoko nang pumikit dahil sa tuwing makakatulog ako, bumabalik ako sa kalsadang yon. Paulit-ulit. Parang nakulong ang isip ko sa mismong araw na nawala sila. Unti-unti ring nagbago lahat sa buhay ko. Naging tahimik ako. Madalas tulala lang. May mga pagkakataong kinakausap ako ng mga tao pero wala akong naiintindihan sa sinasabi nila. Bumapasok ako sa trabaho pero halos wala akong matapos. Minsan, ilang minuto lang akong nakatitig sa computer habang paulit-ulit tumatakbo sa isip ko yung muka ni na Mama at Papa sa gitna ng ulan. Hanggang sa dumating sa puntong kahit sarili ko, hindi ko na maalagaan ng maayos. Hindi na ako halos kumakain. Hindi na ako natutulog. At mas nakakatakot pala yung pakiramdam na wala ka nang nararamdaman. Hindi na ako umiiyak madalas nun. Hindi dahil okay na ako. Kundi dahil parang may namatay ring parte sa loob ko kasabay nila. Gabriel, pwede ba kitang makausap saglit sa office? Ngayon po ba? Oo, sana eh.
Sige. Upo ka muna. Sir, kung tungkol po to sa report, matatapos ko rin naman. Gabriel. 3 linggo nang delayed tong reports mo. May meetings kang hindi pinapasukan. May clients na naghahanap sa'yo. Pero hindi ka makontak. Sir, inaayos ko naman po Hindi mo na naaayos eh. Sir, sinusubukan ko talaga eh. Gabriel, alam mo, naiintindihan ko naman yung pinagdaraanan mo. Lahat kami naaawa sa nangyari sa mga magulang mo, pero hindi pwedeng araw-araw ka nalang tulala dito habang bumabagsak yung trabaho mo. Hindi ko naman po ginusto maging ganito. Alam ko. Pero kailangan mo tulungan yung sarili mo. Paano? Paano ko ayusin sarili ko kahit matulog hindi ko magawa? Kahit pumikit ako nakikita ko pa rin sila. Naririnig ko pa rin yung banggaan. Gabriel, Sir, pagod na ako. kaya siguro kailangan mo munang magpahinga. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ka muna naming tanggalin sa project. Sir, Okay, hindi ka masamang empleyado, pero Gabriel, hindi ka na okay. Saka, nakikita na lahat eh. Sana gamitin mo tong panahon para ayusin mo yung sarili mo. wala na rin pala akong silbi dito. Hindi. Huwag mong sabihin yan, ha? Totoo naman eh. Una nawala sila mama at papa. Ngayon trabaho ko naman. Ano pang susunod? Gabriel? Diyos ko, Nandiyan ka na pala. 3 araw na kitang tinatawagan. Ba't hindi ka sumasagot? Wala akong gana kumausap ng tao. Gabriel, tignan mo yung paligid mo. Hindi ka na kumakain ng maayos. Hindi ka na naliligo. Puro alak na lang Hayaan yung... mo na lang ako. Hindi na kita kayang ngayaan lang. Ano gusto mong gawin ko? Pagpanggap na okay ako? Hindi yun yung sinasabi ko. Pero hindi mo na rin ako pinapapasok dyan sa buhay mo eh. Dahil wala nang matino sa buhay ko. Gabriel! Tingnan mo ako. Ganito na ako ngayon. Masaya ka? Hindi ko na alam kung paano ka patutulungan. Walang makakatulong sa akin, Claire. Patay na sila. Tapos ng lahat. Hindi pa tapos ang buhay mo. Hindi mo alam pakiramdam na mabuhay. Habang gusto mo na lang sumunod sa mga taong nawala. Claire, araw-araw ako nagigising na galit ako sa buhay ko. Na kung bakit ako yung natira. Ako yung hindi nakasama nung araw na yon. Huwag mo ang sisihin yung sarili mo. Sino pa sisisihin ko? Yung Diyos? Yung tadhana? Bakit sila? Bakit hindi na lang ako? Gabriel! Pagod na ako. Mahal kita. Pero hindi ko na kaya. Ano? Hindi ko na alam kung paano ka maaabot. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko. Wala na akong lugar dyan sa buhay mo. So iiwan mo na rin ako? Hindi dahil ayoko. Pero paunti-unti na rin akong nauubos. Claire, please. Please. Mahal kita, Gabriel. Pero hindi ko kayang iligtas ka habang pati sarili ko nalulunod na rin. Lahat na lang maayos sa buhay ko. Sana isang araw, mapatawad mo ako. Ano ba ba gusto niyo kunin sa akin? Pagod na ako! Naririnig niyo ba ako? Pagod na ako!
Gabriel! Buksan mo tong pinto! Malis ka na! Narinig kita sa hallway, Gabriel, buksan mo! Ayoko makakita ng tao! Fine! Pero hindi ako aalis dito hanggat di mo binubuksan. Gabriel, hindi mo kailangan harapin lahat mag-isa. Wala nang natitira sa akin, Adrian. Meron pa. Huminga ka lang. Nandito pa ako. Pagkatapos umalis ni Claire, halos tuluyan na akong nagkulong sa apartment. Minsan buong araw hindi ako nagsasalita. Hindi ko binubuksan ng ilaw. Hindi ko rin alam kung anong araw na or anong oras. May mga pagkakataon pang nagigising ako sa sofa na hindi ko maalalang nakatulog pala ako doon. At sa lahat ng taong unti-unting nawala sa paligid ko, si Adrian lang yung hindi napagod bumalik. Siya na halos yung kusang may dalang pagkain kahit hindi ako humihingi. Siya yung nagliligpit ng mga bote sa apartment habang kunwari galit dahil ang kalat ko daw. Siya rin yung tahimik lang na nakaupo minsan kahit hindi naman ako nagsasalita buong gabi. Nung una, naiirita pa ako sa kanya. Pakiramdam ko storbo siya. Pakiramdam ko pinipilit niya akong buhayin kahit ayoko na. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napansin na hindi pala siya umaalis kahit gaano ko siya itaboy. May mga gabing nagigising ako na tulog siya sa upuan dahil binantayan niya akong lasing. May mga araw ding pagod na pagod siyang galing trabaho, pero dadaan pa rin siya para siguraduhin kumain ako. Hanggang sa dumating yung araw na pumayag na ako magpatingin. Hindi naging mabilis yung paggaling. May therapy, may gamot. May mga araw pa rin gusto ko lang magkulong ulit, pero unti-unti nagsimula akong makahinga ng hindi sobrang bigat. Nagsimula ulit akong matulog ng mas maayos. At sa unang pagkakataon matapos mawala sila mama at papa, may parte sa akin na natutong maniwalang baka kaya ko pa palang mabuhay. Pero habang unti-unti akong bumabangon, may isa rin akong bagay na napapansin kay Adrian. Madalas siyang umuubo. Nung una, simpleng ubo lang. Hanggang sa minsan napapansin kong hinihingal siya kahit simpleng akit lang ng hagdan. May mga pagkakataong ding napapahawak siya sa dibdib niya habang akala niyang hindi ko siya nakikita. Pero sa tuwing tinatanong ko siya, ngingitian lang niya ako. Sasabihin niyang pagod lang, stressed lang. At dahil sobrang nakatuon ako nun sa pag-aayos ng sarili ko, naniwala naman ako agad. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Pare, I love you. Hindi ko na malayang lumipas na pala ang maraming buwan simula nung araw na halos ayokong bumangon sa kama. Hindi rin naging malaking himala yung paggaling ko. Walang eksaktong araw na bigla na lang ako naging okay. Mas tamang sabihing unti-unti lang. Yung tipong isang araw napansin ko na lang na nakatulog ako nang di umiiyak. Tapos sumunod na araw, nakalabas ako ng bahay nang hindi kinakabahan. Hanggang sa dumating yung panahon na kaya ko nang magtrabaho ulit kahit papano. Hindi pa rin ako katulad ng dati. May mga triggers pa rin. Minsan kapag umuulan ng malakas o may naririnig akong biglang preno sa kalsada, bumabalik pa rin yung kaba sa dibdib ko. Pero hindi na tulad nun na pakiramdam ko araw-araw ako nilalamon ng sarili kong isip. At malaking dahilan nun, si Adrian. Halos lahat ng maliliit na hakbang ko pabalik sa normal na buhay, nandyan siya. Siya yung unang nagyaya sa akin lumabas ulit para magkape. Siya rin yung paulit-ulit nagsasabing proud siya sa akin kahit simpleng bagay lang nagagawa ko. Minsan nga natatawa na lang ako kasi parang mas excited pa siya kaysa sa akin tuwing may progress ako sa therapy. At siguro dahil mas nagiging okay na ako nun, mas nagsimula ko ring mapansin yung mga bagay tungkol sa kanya na dati hindi ko pinapansin. Nung una nga, simpleng ubo lang. Tapos napansin ko mabilis na siyang mapagod. Kapag naglalakad kami, minsan bigla siyang hihinto sandali, tas sasabihin niyang hinihingal lang siya dahil puyat. May mga pagkakataon ding nahuhuli ko siyang tahimik na nakaupo habang parang pinapakalma yung sarili niyang paghinga.
Pero sa tuwing tinatanong ko siya, pareho lang lagi sagot niya. Okay lang ako. At dahil gusto kong maniwalang okay na rin talaga lahat sa buhay namin nun, hinayaan ko lang. Hindi ko pa rin gets bakit parang mas masaya ka pa kaysa sa akin dahil nakabalik ako sa trabaho. Siyempre naman. Akala ko nga dati, permanente ka nang magiging halaman sa apartment mo eh. Raulok talaga. Totoo naman eh. Dati kahit maligo, hindi mo magawa ng maayos. Pero salamat ha. Talagang pinaalala mo pa. Pero alam mo seriously, proud ako sa'yo. Hindi biro yung pinagdaanan mo ha. Alam mo kung wala ka baka matagal na akong tuluyang siraan ng ulo. Uy, grabe ka naman sa nasiraan ng ulo. Totoo naman eh. Alam mo minsan naisip ko, paano kung sumuko talaga ako nun, no? Eh di, sasampalin kita. Sira. Gabriel. Promise mo sa akin ha, kahit gaano kabigat uli balang araw, wag na wag mo nga hayaang bumalik ka ron. Tapos bigla ka naging seryoso, no? Promise lang. Oo naman. Oo. Nasamid lang yata ako sa kape. Uy, okay ka lang ba? Oh, CR lang ako. Adrian, huy! Adrian! Pre! Uy, dugo ba yan? Gabriel. Bakit may dugo? Uy! Adrian, sagutin mo ako! Kalma lang. Paano ko kakalma may dugo? Simula kailan ba to? Hindi na importante. Anong hindi importante? Hindi ka okay, tapos sasabihin mong hindi importante? Adrian, anong nangyayari sa'yo? Tara na sa ospital. Ano, alam mo na? Matagal na ba to? Diyos ko naman, matagal mo nang alam. Please proceed to the emergency room. Ano po ibig sabihin ng ongoing treatment? Mr. Adrian has been undergoing treatment for months. Months? Adrian, months? Gabriel. Hindi mo sinasabi sa akin? Stage 4 na po kasi nung na-detect yung... Stage 4? Hindi. Gabriel, huminga ka muna. Huwag mo akong pakalmahin! Ikaw tong may sakit! Ikaw tong unti-unting namamatay tapos ako yung inaalagaan mo! Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi alam kong hindi mo kakayanin noon. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin! Meron akong dahilan. Ayokong mawalan ka ulit habang hindi ka pa handang tumayo mag-isa. Kaya mo'y tinago? Tingnan mo yung sarili mo nun. Hindi ka makatulog, hindi ka makabangon. May mga gabi na naakala ko hindi na kita maaabutan ng buhay. Paano ko sasabihin sa'yo na may sakit din ako habang pilit kang kumakapit para mabuhay. Pero mag-isa mong dalang lahat. Mas importante ka nun eh. Tigilan mo nga ako. Bakit parang normal lang sa'yo na isakripisyo ang sarili mo para sa ibang tao? Kasi may mga taong worth it na ipaglaban kahit mahirap. Lintik naman, Adrian, no? Galit na galit ako sa'yo ngayon. Alam mo ba yun? Alam ko. Kasi habang unti-unti akong gumagaling, ikaw naman pala yung nauubos. Mag-isa ka ba nagpapacheck up? Minsan. Mag-isa ka nagpapagamot? Sanay naman ako. Hindi ka dapat nasasanay sa ganoon! Alam mo ba yung
pakiramdam mawalan. Tapos hayaan mo lang mangyari ulit. Gabriel, Hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang dumaan ulit dito. tingnan mo ako. Buhay pa ako. Nandito pa ako. Natatakot ako. Alam ko. Ayokong mawalan ulit. Kaya... Kaya habang nandito pa ako, sulitin natin yung panahon na meron tayo. Nung malaman kong may sakit si Adrian, pakiramdam ko bumalik ako sa pinakaayokong parte ng buhay ko. Yung pakiramdam na parang biglang nawawala ulit ang hangin sa paligid mo habang unti-unti mong naiintindihan na may posibilidad na may mawawala na naman sa'yo. Pero iba na ngayon. Nung nawala sila mama at papa, galit ang unang naramdaman ko. Galit sa mundo, galit sa Diyos, galit kahit kanino. Pakiramdam ko noon may kinuha sa akin ng walang dahilan. Pero kay Adrian, hindi galit ng nangingibabaw. Takot. Matinding takot na baka hindi ko kayanin kapag nawala rin siya. Dahil sa totoo lang, habang unti-unti akong bumabangon ng mga nakaraang buwan, hindi ko na malayang siya na pala yung naging dahilan kung bakit gusto kong mabuhay ulit. Siya yung una kong tinatawagan kapag may panic attack ako. Siya yung unang nakakapansin kapag hindi ako okay kahit nangiti ako. At siya rin yung taong paulit-ulit nagpapaalala sa akin na may natitira pang dahilan para magpatuloy. Kaya nung nakita ko siyang nakaupo sa ospital habang pilit umaastang normal kahit kitang-kita kong pagod na katawan niya, doon ako tuluyang natakot. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan. At ayoko nang balikan yun. May mga gabi pagkatapos noon na hindi na naman ako makatulog ng maayos. Hindi na dahil sa aksidente, kundi dahil sa bawat pagkakataong may tatawag sa cellphone ko ng madaling araw, kinakabahan ako baka ospital na naman. Kapag matagal siyang hindi sumasagot sa messages ko, kung ano-ano kaagad bumapasok sa isip ko. Minsan pa nga habang magkausap kami, palihim ko siyang tinitingnan para lang siguraduhin maayos pa siyang humihinga. At siguro doon ko unang naintindihan na ang trauma pala, hindi talaga nawawala ng tuluyan. Nagbabago lang ng anyo. Noong una, takot ako sa alaala ng pagkawala. Ngayon, takot naman ako sa posibilidad na maulit yon. Mas mahirap pala kapag alam mo ng posibleng mangyari ulit ang isang bagay na minsan ang sumira sa'yo. Kasi habang tumatagal, mas lalo kang nagiging desperadong pigilan yung hindi mo naman kontrolado. At kahit pilit kong magpakatatag sa harap ni Adrian noon, may mga pagkakataong mag-isa akong umiiyak pagkatapos ang ihatid sa bahay. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may tao na naman akong natatakot mawala ng sobra. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang mabuhay ng normal kapag dumating ang araw na yun. Gising ka pa? Ikaw yata dapat tinatanong ko niyan eh. Di ako makatulog eh. Simula pa nun, hirap ka na talaga matulog. Ikaw naman kasi ang dahilan ngayon. Dahan-dahan. Uy, Relax. Boy pa ako. huwag mo ang gawing birong lahat. Kapag hindi ko tinawanan minsan, baka ako mismo matakot. Adrian. Hmm. Alam mo bang galit pa rin ako sa'yo? Expected ko na yan. Hindi biro yung ginawa mo ha. Buong panahon na inaayos mo ko, ikaw pala yung unti-unting nauubos. Worth it naman eh. Tigilan mo nga ako sa worth it mo na yan. Alam mo ba kung gaano ako natatakot araw-araw ngayon? Kapag hindi ka sumasagot agad, kinakabahan ako. Yan, kapag umuubo ka, pakiramdam ko, titigil agad yung puso ko. Pag tumatawag yung ospital, hindi ako makahinga. Sorry. Huwag ka mag-sorry.
Mas lalo ako nasasaktan kapag ikaw pa humihingi ng tawad eh. Gabriel, Hmm, tingnan mo nga ako. ayoko. Bakit? Kasi natatakot ako sa itsura mo ngayon. Grabe ka naman. Poging-pogi pa rin ako. Oh. Sira ka talaga. Naalala mo yung unang beses na sinundo mo ako sa apartment? yung yung amoy patay na daga yung buong bahay mo. Loko-loko. Totoo naman na. Akala ko nga nun, di na kita mapapabangon eh. Ako rin. Akala ko rin. Adrian, salamat ha. Para saan? Sa lahat. Sa lahat. Sa pagpupumilit mo sa akin mabuhay kahit ako mismo ayaw ko na. Sa pagpupuyat mo, sa pagpapagamot mo sa akin, sa pananatili mo kahit ang dali-dali ko nang iwan nun. Hindi ko alam paano babayaran lahat ng ginawa mo. Hindi ko naman hindi ko naman ginawa para may kapalit eh. Pero bakit? Bakit mo ginawa lahat ng yun para sa akin? Kasi nakita ko yung sarili ko sa'yo nun. Sa akin? Hindi ko lang sinasabi. Pero dumaan din ako sa panahon na pakiramdam ko wala nang dahilan para mabuhay. Kaya nung nakita kitang unti-unting nawawala, alam kong hindi kita kayang pabayaan. Pero sana sinabi mo rin sa akin na may sakit ka. At anong gagawin mo nun? Ni hindi mo nga maalagaan sarili mo dati. Sana man lang. Nahati ko yung bigat, ganun. Nahati mo naman. Hindi mo lang alam. Paano? Yung makita kitang bumabangon. Sapat na yun para sa akin. Adrian, natatakot ako. Alam ko. Ayoko mawalan ulit. Ayoko nang may iiwang tao sa buhay ko. Gabriel. Hindi habang buhay may kontrol tayo sa pagkawala. Ha? Pero may kontrol tayo kung kung paano natin dadalhin yung mga taong nawala. Ang hirap naman nun. Oo. Pero tingnan mo nga tayo ngayon, no. Noong una, gusto mo na lang sumunod sa mga sa mga magulang mo. Ngayon, takot ka nang mawalan kasi kasi gusto mo nang mabuhay. Wisit ka talaga. Ikaw pa talaga nagturo sa akin yan, ha? Siyempre, magaling akong tao eh. Kapal mo. Gabriel, kung may isang bagay akong gustong gustong dalin mo habang buhay, yun na yung katotohanang may taong naniwalang na kaya mo pang mabuhay. Huwag ka namang magsalita na parang nagpapaalam mo. Hindi naman. Sinungaling ka. Promise mo sa akin, ha? Promise mo kapag dumating yung araw na nawala na ako, huwag mo hahayaang lamunin ka ulit ng lungkot. Adrian, please. Pakinggan mo muna ako. Magtrabaho ka ulit. Lumabas ka, tumawa ka. Magalit ka minsan. Magmahal ka ulit kung kaya mo na. Pero huwag mo nang ikukulong yung sarili mo habang buhay sa sakit, ha? Pero hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo. Kasi nakita ko mismo kung paano ka bumangon mula sa pinakamadilim mong panahon. Adrian, natatakot akong maiwan mag-isa. Hindi ka mag-isa.
Kahit mawala ako. Kahit mawala ako. May parte ko nang maiiwan sa'yo. Ikaw muna umalis, Adrian, please. Hindi pa ako ready. Wala namang taong nagiging ready talagang mawalan eh. Adrian. Mahal kita, pre. Alam ko. Alam ko, pare. Mahal din kita. Di ko na maalala kung anong oras eksaktong nawala si Adrian. Siguro dahil nung mga sandaling yun, parang tumigil yung buong paligid. Tahimik lang lahat. Tahimik yung ilaw sa kwarto. Tahimik yung hallway sa ospital. Tahimik din si Adrian. At siguro yun yung pinakamasakit sa lahat. Walang dramatic na eksena, walang sigawan, walang biglang pagtakbo ng mga doktor habang nagsisigawan ng instructions kagaya sa pelikula. Parang isang tao lang na napagod huminga pagkatapos lumaban ng matagal. Noong una hawak ko pa yung mga kamay niya habang nagsasalita siya. Hanggang sa dumating yung sandali na mas humaba na yung pagitan ng bawat hinga niya. At kahit wala namang nagsasabi, alam kong palapit na kami sa katotohanang pareho naming iniiwasan. May parte pa sa akin nun na umaasang bigla siyang magbubukas ulit ng mata at magbibiro kagaya ng lagi niyang ginagawa. Pero hindi na nangyari yun. Tahimik lang. Sobrang tahimik. At nung tuluyan ng tumigil yung monitor, hindi kaagad nag-sink in sa akin lahat. Hindi ako umiyak agad. Hindi ako sumigaw. Nakatayo lang ako sa tabi niya habang nakatingin sa mukha niyang parang natutulog lang. Parang anumang oras pwede pa siyang gumising at sasabihin sa akin, "Drama mo naman." Pero habang tumatagal yung katahimikan sa kwarto, doon, unti-unting pumapasok sa isip ko na wala na talaga siya. Nakakagulat pala yung klase ng lungkot na hindi maingay. Yung hindi ka makaiyak agad dahil parang manhid na manhid ka. Parang may malaking bahagi ng pagkatao mo na basta na lang nawala habang nakatingin ka. May mga nurse na dumadaan, may mga doktor na nagsasalita, may mga forms na kailangan pirmahan. Naririnig ko silang lahat, pero parang napakalayo ng boses nila. Para akong lumulutang habang nakatingin lang sa kama ni Adrian. At sa unang pagkakataon, matapos mawala sila mama at papa, hindi galit yung naramdaman ko. Mas masakit pala kapag wala ka ng masisi. Kasi kay Adrian, alam kong ginawa niya lahat para mabuhay. At alam ko rin ginawa niya lahat para mabuhay ako. Kaya habang nakatayo ako doon, nung gabing yon, unti-unti kong naiintindihan may mga taong dumadating talaga sa buhay, hindi para manatili habang buhay, kundi para baguhin tayo bago sila mawala. At kahit pakiramdam ko noon may malaking parte ulit ng buhay ko ang nawala, may maliit na bahagi rin sa akin na alam ko nang hindi ko pwedeng sayangin. Hindi ko pwedeng sayangin yung buhay na pilit niyang inilaban para sa akin. Gabriel? Tita, Oh, pumasok ka. Kanina pa kita hinihintay. pasensya na po ha. Hindi ko alam kung pupunta ba talaga ako. Naiintindihan ko yun. Ang tahimik po. Simula nung mawala si Adrian, parang pati bahay nalungkot. Hindi pa rin nagsisink in sa akin minsan, tita. Pakiramdam ko, bigla na lang siyang tatawag tapos mumurahin ako dahil hindi ako kumakain sa tamang oras. Ganon din ang pakiramdam ko.
Alam mo bang halos araw-araw kanyang kinikwento sa akin? Po? Kahit nung mahina na siya, ikaw pa rin yung bukang bibig niya. Okay na si Gabriel ngayon, nakakabalik na siya sa trabaho, ngumiti ulit ang loko. Ganun po talaga magsalita yun. Mahal na mahal ka ng pamangkin ko. Higit pa raw sa best friend at kapatid ang turing niya sa'yo. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil mabuti kang tao. Hindi, tita. Noong mga panahon na pinakakailangan niya ng alalay, sarili ko lang ang iniisip ko eh. Hindi ko man lang napansin na lumalala na pala ang kondisyon niya. Hindi niya ginustong mapansin mo agad. Pero sana sinabi niya. Kilala mo si Adrian. Kapag nagmahal siya ng tao, inuuna niya lagi kaysa sa sarili niya. Nakakagalit nga po eh. Habang ako, unti-unting bumabangon, siya naman pala yung nauubos. Gabriel, Alam niyo bang minsan naiisip ko, baka mas okay pang ako na lang ulit yung nahirapan kaysa siya. Kasi hindi niya deserve mamatay ng ganun. nung bata pa si Adrian, ganyan na talaga siya. Kahit maagang nawala ang mga magulang niya, dala niya ang mabuting ugali. Tahimik mag-alaga, tahimik magmahal. Hindi niya kailangang marinig ang pasasalamat para gawin lahat para sa tao. Pero bakit parang unfair po? Yung taong sobrang bait, siya pa yung unang nawala. Hindi ko rin alam kung anong sagot dyan. Pero may gusto siyang ipabigay sa'yo. Ano po yun? Nakita ko to sa kwarto niya pagkatapos ng lamay. Ano po ito? Mga resibo. Therapy, gamot, hospital bill. Tita, halos lahat ng ipon niya dito na uwi. Hindi lang ipon. Ano naman to? Mga resibo yan sa pawn shop. Hindi. Relos, laptop, camera. Lahat ng gamit niya sinangla niya. Para sa akin. Noong minsang sinabihan ko siyang unahin naman niya yung sarili niya, alam mo ang sinabi niya? Kapag hindi ko tinulungan si Gabriel ngayon, baka wala na akong kaibigang maaabutan bukas. Nakakainis. Nakakaasar. Taga-taga ko. Gabriel, Hindi ko alam paano ko dadalhin lahat ng ginawa niya para sa akin. Hindi sapat yung salitang salamat. Hindi yun sapat lahat. oh heto may sulat pa siya. Parang ayoko na po yatang basahin, tita. Basahin mo. Yun ang gusto niya. Pagbigyan mo ang hiling niya. Gabriel, Kaya mo yan, kaya mo yan. kung binabasa mo to, malamang umiiyak ka na naman habang pangit pa rin yung mukha mo. Si Raulo talaga oh. Una sa lahat, huwag mo akong masyadong dramahan. Hindi ko gustong maalala mo ako bilang taong nawala. Mas gusto ko maalala mo ako na taong naniwalang kaya mong mabuhay ulit. Gabriel, hindi ko pagsisisihan kahit isang araw na pinili kitang samahan noong panahon na ayaw mo nang samahan ng sarili mo. Kasi nakita ko kung gaano ka lumaban kahit pakiramdam mo wala ka ng lakas. At kung may isang bagay akong gustong tandaan mo habang buhay, iyon ay may taong naniwalang kaya mo pang mabuhay. Tita, hindi ko po kaya. Hindi ko pala kaya talaga mawala siya. Kaya mo. Dahil yun mismo yung gusto niyang mangyari. Sobrang bigat po.
Parang may nawala na naman sa dibdib ko. Pero tingnan mo yung sarili mo ngayon. Noong mawala ang mga magulang mo, gusto mo nang agad sumunod, di ba? Pero ngayon, kahit wasak ka, nandito ka pa rin, lumalaban ka pa rin. Kasi may taong nagpumilit na mabuhay ako. At iyon ang iniwan niyang regalo sa'yo. Hindi pera, hindi bahay, kundi dahilan para magpatuloy. Hindi naging sapat yung pasasalamat ko sa kanya. Hindi. Hindi naman humingi ng kapalit si Adrian. Ang gusto lang nun, makita kang okay. Tita, promise po. Hindi ko sasayangin lahat ng ginawa niya para sa akin. Hindi ko man siya masuklian habang buhay siya. Sisigurduhin kong may mababago rin akong buhay gaya ng ginawa niya sa akin. Proud na proud sa'yo yun ngayon. Adrian, salamat pare. Thank you ng sobra-sobra. Maraming salamat. Mahal kita. Higit pa sa kaibigan. Pre, I love you. Dati, tuwing pumupunta ako sa sementeryo, pakiramdam ko may bahagi ng sarili kong iniiwan sa bawat puntod na dinadalaw ko. Parang bawat hakbang ko noon, mas lalo lang bumibigat yung pakiramdam na wala nang natira sa buhay ko. Kasi nung mawala sila mama at papa, akala ko tapos na rin lahat para sa akin. Akala ko wala nang dahilan para bumangon, wala nang dahilan para magplano, wala nang dahilan para mabuhay. At sa totoo lang, dumating ako sa puntong gusto ko na lang sumunod sa kanila. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa sobrang pagod ko ng mabuhay habang bit-bit yung sakit na hindi ko maintindihan kung paano haharapin. Pero siguro ganun talaga minsan ang buhay. Kapag akala mong wala nang natira, saka may taong darating para ipaalala sa'yo, hindi pa pala tapos ang lahat. May mga taong dumarating hindi para burahin yung sakit, kundi para samahan ka habang natututunan mong dalin yun. At yun ang ginawa ni Adrian sa akin. Hindi niya inayos magically lahat ng problema ko. Hindi niya inalis yung trauma. Hindi niya binura yung lungkot. Pero araw-araw niya akong piniling samahan habang unti-unti akong bumabangon. At dahil dun, natuto akong humingi ng tulong. Natuto akong magsabi ng hindi ko na kaya, ng hindi nahihiya. Natuto akong maniwalang hindi kahinaan ng umiyak, matakot o magpatingin sa doktor kapag hindi mo na maintindihan ang nangyayari sa isip mo. At higit sa lahat, natuto akong maniwala ulit sa tao. Pati sa sarili ko. Hanggang ngayon may mga araw pa ring mabigat. May mga gabing bumabalik yung takot na mawalan ulit. Pero hindi na ako katulad ng lalaking galit sa mundo habang nakaupo mag-isa sa madilim na apartment. Kasi ngayon, tuwing may taong lumalapit sa akin na nagsasabing pagod na silang mabuhay, naiintindihan ko sila. Kaya siguro eto ako ngayon, kasama sa mga support groups. Nakikinig sa mga taong dumadaan din sa depresyon, trauma at pagkawala. Hindi dahil expert ako, kundi dahil minsan may isang taong nakinig din sa akin nung akala kong wala nang makakaintindi. At sa bawat taong natutulungan kong muling kumapit sa buhay, pakiramdam ko unti-unti kong naipagpapatuloy yung kabutihang iniwan ni Adrian. Hindi lahat ng taong nagliligtas sa atin ay mananatili habang buhay. Pero may mga taong kahit mawala, habang buhay pa rin gumagabay. At siguro, yun yung pinakamahirap pero pinakamagandang parte ng pagmamahal. Yung may taong handang ubusin ang sarili nila para lang makita kang mabuhay ng buo. Akala ko nun, ang pagkawala ang tuluyang sisira sa akin. Hindi ko alam na minsan may mga taong dumarating para turuan tayong mabuhay muli. Kahit alam nilang hindi na sila ang makakasama natin hanggang dulo. Maraming salamat sa pagkakataong ito.
Lubos na gumagalang, Gabriel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Pare, I love you.